Tingnan nyo ang sabi sa Lucas. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. Sino daw ang mapalad? Yung nakikinig, pero hindi doon natapos, yung mga nagsasagawa nito. So ngayon, hindi nyo malalaman ang context niyan kung hindi nyo babasahin yung 27. Meron context yan, at ang context po niya nasa 27. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan, yan ang context. Bago ho sinabi yung 28. Sabi ng sumisigaw na babae, pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Okay, nasa crowd si Jesus Christ, nagpipreach si Jesus Christ, may sumigaw na babae, Panginoon, napakapalad ni Maria na nanay mo. Napakapalad ni Maria na nagsilang sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. Ikaw, yung katabi mo at ako, mas blessed pa tayo kay Maria kung ginagawa natin yung ating napakinggang salita ng Diyos. Amen? Amen. Mas pinagpala pa daw tayo kay Mary. Sino nagsabi? Si Jesus. Sa ating mga Kristiyano, pag binagbasa ka pala ng salita ng Panginoon, kailangan nilaanamnam. Okay, habang pala binabasa natin ang salita ng Panginoon, una, pinapapasok mo sa puso mo yung salita ng Panginoon, then pagdating sa puso mo ng salita ng Panginoon, inuunawa mo kung ano ang gustong iparating ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng mensahe. Amen, no? Sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, basahin mo ang aklat na yun, huwag mo kakalimutan. Joshua, basahin mo ang aklat na yun, huwag bulay-bulayan mo para huwag mo makalimutan. Then last, sabi ng Panginoon, Joshua, huwag mong kalimutan basahin ang aklat na yun para hindi mo makalimutan para i-apply mo. Okay? So, pag hindi mo nakalimutan ang salita ng Diyos, ang tendency nun, may i-apply.